Eto ho, mga kababayan, may another reaction na naman tayo dito sa naging pahayag ho ni dating spokesperson ho, Harry Roque o Pugante Roque. So ito mga kababayan, kayo ano pong masasabi nyo dito? Kasi ngayon mukhang si BBM po ang tinuturo na si BBM daw ang dahilan na naman para makauwi daw umano si dating Pangulong Duterte. Alam niyo sa tingin ko dito, hindi ho ang Pangulo, no? Ang dahilan para makauwi ho ang dating Pangulong Duterte, dapat ho ang kausapin nila yung mga biktima, 'di ba? Yung mga biktima ho na sila ho ang nag-file ng kaso kay dating Pangulong Duterte at si Senador Antonio Trillanes, si dating Senador Antonio Trillanes, sila dapat yung kausapin. Hindi ho ang Pangulo. Ang Pangulo natin, sinusunod yung batas. Kung ano ho ang magiging desisyon ng ICC, siya tanggapin ho ng Pangulo natin. Kasi yan ay galing na mismo sa ICC. Kung desisyon nila na palabasin si dating Pangulong Duterte, yan ang desisyon ng batas ng ICC. Kaya susundin ng Pangulo. Ngayon, kung ano man ang naging desisyon ng ICC dyan, wala hulabot ang Pangulo natin dyan. Kaya Roque, kung ang sinasabi mo, dahil kaya si BBM lang ang makapagpapauwi kay dating Pangulong Duterte, hindi ho ang Pangulo natin ang dapat nakausapin nyo para makauwi siya. Kundi ang mga biktima na nag-file ng kaso. Diba? O ito, pakinggan natin na naman yung sinasabi niya dito. O sasabihin nila ang susi sa pag-uwi ni Tatay Digong si Marcos? Sino magsabi niyan? Sino ba nagsabi niyan? Ang susi si PBBM. May narinig ka ba kay PBBM na siya ang susi na makauwi si dating Pangulong Duterte? Alam mo, ang susi para makauwi siya, ang mga biktima ng war on drugs. Dahil sila ho ang nag-file ng kaso. Diba? Kay dating Pangulong Duterte, hindi ho ang Pangulo. Diba? Hindi ho ang Pangulo ang magdi-decide dyan. Dahil si PBBM, sinusunod ang batas. Diba? Tuloy natin. Bakit? West ba si Marcos sa ICC? Meron ba siyang dahilan para... Meron daw siyang dahilan. Ano pakialam dyan ni PBBM? Diba? Nauna sa lahat, yung mga kababayan natin, sila ang humihingi ng hustisya dyan. Diba? Kaya nga napunta dyan sa ICC. Hindi ang Pangulo natin. Kaya huwag mo idamay ang Pangulo natin dyan para makauwi si Tatay Digong ay si PBBM ang dahilan. Hindi ho. Hindi ho ang Pangulo natin. Ang dapat yung kausapin yung mga biktima. Dahil sila ang mga nagkaso at nag-file ng kaso kay dating Pangulo, sila yung mga nangangailangan ng tulong ng ICC. Hindi ho ang Pangulo natin. Meron ba siyang kapangyarihan na sabihin yung mga nagbabantay kay Tatay Digong na palabasin? Sino ba kasi, kanino ka ba nakakuha ng ganyang impormasyon na si BBM ang magiging susi para makalaya si dating Pangulong Duterte? Saan mo ba napanood yan? Diba? Tanong mo muna doon kay Kaufman. Ba si Kaufman lang nagsabi kasi parang may nakita akong post ni Kaufman na sana makipag-coordinate din ang Pangulo natin para uwi na si Tatay Digong dito sa Pilipinas. So, baka si Kaufman nagsabi niyan. Kaya ngayon, binabanatan mo si Kaufman. Ako, imbis na makatulong ka dyan kay Kaufman, nakaka-perwisyo ka pa daw. Paano ba yan? Walang pakialam dyan si PBBM kung ano ho ang desisyon ng ICC, yan ang susundin ng Pangulo. Diba? Kasi may mga kababayan tayo na humingi ng hustisya dyan Diba? Na sila dapat ang kausapin ninyo. At ito pa, Riroque, alam mo, ikaw kasi yung may kaso dito sa Pilipinas na dapat harapin mo dito at yan talaga may pakialam ang gobyerno kasi ikaw ang may kaso dito sa Pilipinas Pero yan, huwag mo na idamay yung Pangulo natin dyan sa kalukuhan nyo. Diba? Kasalanan nyo na yan. Hindi ho ng Pangulo. O tuloy natin sinasabi niya. Meron bang impluensya ang Marcos Jr. sa mga huwes ng ICC?
Huwag mo underestimate ang Pangulo natin, baka magulat ka na lang. 'Di ba? Oh. Tsaka, huwag mo na kasi idama yung Pangulo natin dyan sa kaso nyo. Kagagawan nyo yan eh. Kayo gumawa niyan, hindi ho ang Pangulo eh. Oh. Tsaka dapat, ikaw, ang dada mo ng dada dyan, kung umuwi ka rito sa Pilipinas at tinarap mo yung kaso mo, eh malamang maabsuelto ka na kasi sabi mo walang kwenta yung kaso sa'yo, di ba? Walang kwenta pero tumakas ka. Ito yung nagyayabang pero mga kababayan, wala din palang ipagmamayabang. Di ba? Kasi biruin niyo yan. Sinabi niya na wala daw kwenta ang kaso, bakit siya tumakas? Di ba? Ba't siya lumayo? Kung ang alam niya naman palang itong binibintang sa kanya ng mga kaso ay gawa-gawa at kaya niyang patunayan, ba't siya tumakas? Di ba? Si Laila Dilema, tingnan niyo naman, ang layo, no? Babae pa si Laila Dilema pero hinarap ang katotohanan, nanindigan, na wala siyang kasalanan. Ikaw, naninindigan ka, kabaliktaran eh, no? Naninindigan ka pero nandiyan ka sa ibang bansa, ngawa na ngawa. Eh, paano mo mapapatunayan yan? Nandiyan ka sa ibang bansa. Di ba? Tuloy natin sinasabi niya. Wala! Wala. ICC at ICC magpapalaya sa kanya. Yan naman pala eh. O yan ang susundin ng Pangulo. Kung ano ang decide ng ICC, yun ang susundin ng Pangulo. ICC ang magpapalaya sa kanya. Yan ang susundin ng Pangulo. Diba? Yan ang susundin ng PBBM. Kasi ang Pangulo ngayon, hindi ho balahura, hindi ho nangaabuso ng batas. Kung ano ang batas, yan ang susundin. Diba? Kung ano man ang nangyari sa inyo ngayon, eh, batas na ang umuusig sa inyo eh. Kumbaga kayong gumawa niyan eh. Hindi ho ang Pangulo. Ang Pangulo natin, kung ano ang batas, anong ginawa nilang batas, ay dapat sundin. Kaya walang iba dapat sisisihin dito, kundi kayo. Sarili nyo, sisihin nyo. Diba? Pero si Marcos Jr., walang kahit anong karapatan, walang kapangyarihan na orderan ang mga huwes ng ICC na palayain si Tatay Diggo. Yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Ba't naman pang binuputak na botsi mo dyan? Eh, hindi naman talaga gagawin ni PBBM yan. Ba't naman gagawin ni PBBM yan? Eh, alam niyang mga kababayan natin na humihingi ng hustisya. Yung mga naabuso nung panahon nyo dati. Diba? Naapuso doon dahil sa war on drugs. Sila naman ang masusunod doon, hindi naman ang Pangulo eh. Diba? Kung iurong nila ang kaso nila kay dating Pangulo Duterte, sila yung masusunod, hindi mo ang Pangulo natin. ICC din ang masusunod dyan kung ano ang sasabihin ng ICC. Ngayon, ang sabi ni Kaufman, ikaw ay pagulo dyan. Si Kaufman naman ang masusunod kasi pagulo ka naman talaga dyan. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na ng Pilipinas, o harapin mo tong kaso mo dito, patunayan mo sa mga Pilipino na talagang inosente ka. Ito, pakinggan natin. Palibasa, anak ng diktador, pwede niyang diktahan din ang ICC. Palibasa daw, anak ng diktador. Palibasa daw, pwede niya diktahan ng ICC. Paano ba yan, Didis? Paano kung diktahan ni PBBM? Ang sinasabi ni Harry Roque, kung totoo ito, ang sinasabi niya, no? Palibasa lang. Diktahan ni PBBM na makauwi na dito si dating Pangulo Duterte. Di ba gustong-gusto niya na makauwi? Ayaw niyo ba? Ayan ni Harry Roque, di papayag si Harry Roque. Paano ba yan? Paano ba yan mga DDS? Pero alam niyo mga kababayan, hindi ho ang Pangulo masusunod yan. May batas dyan sa ICC, di ba? Na kailangan sundin ng kahit na sino. Hindi ang Pangulo, hindi sino, sila lang ang masusunod dyan. Ewan ko na lang talaga kay Harry Roque kung saan naghuhugot to ng mga pinagsasabi na si BBM daw mano ang magiging dahilan ng pag-uwi. Saan mo ba naririnig yan? Diba? Kung si BBM ang dahilan, ayaw nyo ba yan? Siyempre ayaw ni Harry Roque. Kasi sanay kasi si Harry Roque, kapag nakatulong sa kapwa, kailangan utang na loob na yon. Si BBM hindi ganon. Kung ano ang desisyon ng batas, yan ang susundin ng Pangulo. Kung ang desisyon ng ICC ay palayaan si dating Pangulong Duterte, wala na magawa dyan.
Yan ay desisyon ng ICC. Pero kung sinabi ng ICC na managot si dating Pangulong Duterte, hindi na kasalanan ng Pangulo yan. Tuloy natin. Hindi po pwede yan. Ngayon, Hindi siya papayag. Hindi siya papayag na si BBM. Ang dahilan na makalabas si dating Pangulong Duterte. Huwag ka mag-alala, hindi naman talaga mangyayari yun. ngayong na-dismiss ng impeachment, anong tingin nyo? Lalong lumakas na ngayon ang BP Sara. Kaya pala. Ay, lalo na lumakas si BP Sara. Oo nga, lumakas yung hangin. 'Di ba? Oo, lumakas ang paninira, 'di ba? Anong malakas? Sa tingin nyo, lalakas ba 'yan? Ha? Ang laman ng bunganga puro paninira sa gobyerno, wala nang ang trabaho, puro pa paninira ang ginagawa. Kabaliktaran na kasi dito ngayon sa Pilipinas, no? Mga utak ng ating kababayan, ano? Kung sino yung may ginagawa, yan pa yung ngayon, yung sinisira nila. Pero yung walang ginagawa, yung puro kuda ng kuda, puro paninira sa gobyerno, yun pa yung pinupuri nila, no? Yan ang utak didilis, mga kababayan. Di ba? Pero alam nyo, mga kababayan, huwag tayong ganyan. Diba? Mag-isip kayo. Pero yun na lang. Ngayon pa nga lang, nakikita na natin kung anong pag-uugali ang meron siya. Diba? Nakikita nyo? Eh, paano pag yan pa ay nakaupo yan? Ano ho mangyayari sa bansa natin? Diba? Eh, ngayon pangalawang pangulo siya, anong mukhang bibig niya palagi? Puro kasiraan, puro paninira. Sa tingin nyo, makakatulong ba sa bansa ang mga paninira? Makakatulong ba sa mga Pilipino? Hindi. Kung ano man ang nangyayari sa kanya sa impeachment, kaso niya yan. Ginawa niya yan. Walang ibang dapat sisisihin dyan. Hindi si PBBM, hindi sino, hindi tayo. Siya. Kasi kagagawa niya yan. Yun lang. Harry Roque, umuwi ka na. Yun, maraming salamat. Thank you.